Kay buti-buti ng ating Diyos. Thank you for sharing our video po. Sabay-sabay po tayo. We are going to worship the Lord and honor the Lord and receive the miracles of the Lord. Amen, amen, amen. Sige po, tumayo po tayo lahat. God is good! And all the time! God is good! Amen. Manalangin po tayo. Magpasalamat tayo kay Lord. Yes, Lord, we thank you for this wonderful, wonderful day, O God. Nais ka naming sambahin, luwalhatiin, parangalan, kami po rito sa sanctuary, at maging lahat po ng nanonood, at makakapanood pa ng video na ito, Lord. Tulungan mo kami. Tanggapin niyo po ang aming mga handog, mga papuri at pagsamba. Tulungan niyo kami, Lord, lagi ma-remind na we are actually honoring you. It's all about you. Tulungan mo kami, Lord, to sing with all our hearts. Nakatingin ka sa aming puso. Tulungan mo, Lord, na ang aming mga handog na ito'y maging karapat-dapat na tulungan sa iyo. Salamat po. Hindi po ito, Panginoon, pagalingan ng talento, Lord. Salamat. Ang tinitingnan mo ay ang dalisay na puso. Yes, Lord. Blessed are the pure in heart, they will see God. Gusto ka namin makita ng mukhaan. Dalisayin niyo po at gawing malinis at kanulugod sa iyo ang aming puso. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen! Tansan lamang, Panginoon, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Hindi tayo titigil na magpuwit sa pagpasa ng Panginoon. Amen! Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang alam mo, Jesus, ay papupurihan. Amen. Lahat ng mga bansa, sila ay nanginiwan. Ihayag ang iyong katapatan. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang alam mo, Jesus, ay papupurihan. Amen. Lahat ng mga bansa, sila ay nanginiwan. Ihayag ang iyong alam mo, tagat ay aming sasabahin. Lahat ng iyong mga inaway sasabihin. Ang kabutihan mo ay aming aawitin. Ang pag-ibig mo, hindi pinagmamahalan mo pa lang. Alam mo, tagat ay aming sasabahin. Lahat ng iyong mga inaway sasabihin. Ang kabutihan mo ay aming aawitin. Ang pag-ibig mo hindi nagmamahal sa pagsikat. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang alam mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila ay nanginiwan. Ihayag ang iyong katapatan. Nais kong sabihin sa'yo, nais kong sabihin sa'yo, tuloy ako sa pag-ibig mo. Ayaw ko na bumibitaw, o Diyos na higit pa sa'yo. Ako kasama lang sa lahat, sa kapukasama, aking Panginoon, Diyos Ama. Kahit may problema, halos na basta't kasama ba?
ko ng kulay ang aking buhay. Aking dakilang pag-asa, kayo ay makita. Jesus, kayo ang lahat sa akin. Jesus, kayo ang lahat sa akin. Jesus, kayo ang lahat sa akin. Jesus, kayo ang lahat. Binigyan mo ng kulay. Binigyan mo ng kulay ang aking buhay. Aking dakilang pag-asa, kayo ay makita. Jesus, kayo ang lahat sa akin. Jesus, kayo ang lahat sa akin. Jesus, kayo ang lahat sa akin. Jesus, kayo ang lahat. Jesus, kayo ang lahat. Nais kong sabihin sa'yo, hindi ako sa pag-ibig ko. Ayaw ko lang umibig pa, o Diyos, nangigig pa sa'yo. Sarap mong kasama, aking Panginoon at Diyos Ama. Kahit may problema, ayos lang basta't kasama ka. Tapat kang kaibigan, sa lahat ng oras maaasahan. Sarap mong kasama, aking Panginoon at Diyos Ama. Ang sarap mong kasama, aking Panginoon at Diyos Ama. Ang sarap mong kasama, ating Panginoon at Diyos Ama. Kaya huwalay. Hallelujah! Somebody, ang dakilang dalawang pangalan ko, Christmas Cruz. Lord, salamat po. Hallelujah. Opo, Panginoon, sa iyo namin iaalay ang buhay namin ito. Habang kami may lakas na hininga, nakakita, nakakarinig, nakakalakad, Panginoon. May alay po namin ang buhay namin ito. Ibigay po namin na sundin ka at mahalin, Panginoon, pabalik para sa inyo ang opo. Salamat, Lord. Opo. Ay dakilang kay buti niyo sa amin kamang pag-ibig naman. O Panginoon sa Kristo, rin ka, Panginoon. Oh God, oh Lord, sa'yo lamang ibigay ang buong buhay ko. Sa'yo lamang inaalay ang buong puso ko. Sa'yo lamang natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Panginoon Jesus. Opo, Lord. Salamat po, Lord. Pakilala kayo sa amin. Nanawag kayo para sa amin, Panginoon, kung kami ligtas. Alisin ang talikalaso para na makalat kasalanan sa amin. Salamat, Lord. Nang makilala ka, buhay ko ay naiba. Salamat, Panginoon. Ang dating kaibigan ngayon ay nagliwanag na. Ang sayang nadarama
pag-ibig na walang hanggan, Panginoon Jesus. Minsan tayo. Salamat Lord sa buhay nito. Salamat sa Panginoon ko. Makilala ka,
sa'yo manatili sandaling ito, di maglaho ka sa piling mo sa pagpisan ng kalwalhatian at pag-isa sa kasalukuyan ay di pamarating ang hanggang manatili sandaling ito, di mapawin ang pagyakap mo sa ugnayang kabanalan ay dalangin ko sa'yo. Manatili sandaling ito, di maglaho pa sa piling mo sa pagpisan ng kalwalhatian at pagpisan sa kasalukuyan ay higit pamarating ang hanggan. Wala akong ibang nais, O Diyos. Wala ako ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian ko, maranasan kita habang namumuhay. Dakilain ka, O Diyos, sa dakilain ka, O Diyos, sa dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Sasambahin, ngalan mo'y sasambahin. Dakilang ka, makapangyarihang Diyos. Sa iyong lahat ng pagsamba, kabuhin
maging ang mga nanonood ay makasabay namin. At maging ang iba pang makakapanood ng ibang oras sa pang-araw. Lord Jesus, salamat sa kalayaan na ikaw ay aming awitan, na ikaw ay aming sambahin. Panalangin namin na ito'y makasanayan namin. Ano man ang problema, ano man ang hamon, ano man ang nararanasan, tutulungan mo kami, Lord, na ang aming magiging tugon ay awitan ka, sambahin ka. Sapagkat alam namin, Lord, ang mga hamon at pagsubok ay pansamantala. Pero ang iyong pagmamahal ay wagas at magpakailanman. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami bababayaan. At mas malaki ka sa anumang pagsubok na dumarating sa buhay namin. Patuloy niyo pong palakasin ang aming faith, Lord, yung pananampalataya namin. Patuloy niyo pong buksan ang aming pag-unawa. Bigyang liwanag ang aming mga paningin. Bigyang liwanag niyo ang aming mga nararamdaman, naiisip, mga desisyon. At tulungan mo kami, Lord, na ano man ang mangyari, pipiliin pa namin gawin ang tama at gawin yung mabuti at yung iyong kalooban. Tanggapin niyo po ang aming mga papuri at pagsamba. At higit sa lahat, tanggapin niyo po ang aming buhay na inaalay sa iyo. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong mga pagpapala. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. God is good. Hello, the time. Opo. Ano man ang iyong nararamdaman, yung pakiramdam natin ay pwedeng magkamali. Pero yung pagmamahal ng Diyos, hindi kailanman magkakamali. Kaya piliin natin, ano man ang nararamdaman mo, choose to listen to God. Choose to respond to the love of God. Amen? Piliin natin ang Diyos, piliin natin tumugon sa kanyang pagmamahal. At yung pagmamahal na galing kay Lord, i-share natin. Tama ba yan? Yan po ang gawin natin ngayon. Di ba? Batiin natin ang bawat isa sa pag-ibig ni Lord. Wala pong away, magbati-bati po tayo. Amen? Magbatian, peace be with you. Pati yung mga nanonood po, let's go! Thank the Lord! Kaysa ang pakinggan ng Diyos. Kay sarap maging Kristiyano, kay sarap. Talaga maging anak ng Diyos. Kay sarap maging Kristiyano, kay sarap. Maging tapat sa Panginoon, ang pagpapalala sa sayo. Kay sarap maging Kristiyano, kay sarap. Oh, galing, galing, galing. Oh, ang galing, galing, galing ng ating Panginoon. Oh, ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Oh, ang galing, galing, galing niya. Ang galing niyang talaga. Oh, ang galing, galing, galing ng ating. Oh, galing, galing, galing. Oh, ang galing, galing, galing ng ating Panginoon. Oh, ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Oh, ang galing, galing, galing niya. Ang galing niyang talaga. Ang galing, galing, galing niya. Oh, galing, galing. Oh, ang galing, galing, galing ng ating Panginoon. Oh, ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Oh,
natin, si Ate Jazz, si Ate Mika, at may bago po silang kasamang itinatulog kagabihan para lang paghandaan yung pagtugtog ngayon. Ang aming baby Janine. Siyempre, nandiyan na ang ating Kuya JP at siyempre si Sir JJ. At ang alamat, ang Lolo Johnny. Nakakatawa. Alamat na yan. Oo. Opo. Kasi, naalala ko nung tinuruang tumugtugin sila Sir JJ ng drums, ang gamit pa yung monoblock eh. Maliliit pa siya, nakakatawa. Hindi ba napakabuti ni Lord sa atin? Opo, kaya magtitiwala tayo sa kanya. Tama ba yun? Opo, tawagin natin ang ating Direct Nicole. Direct, okay ba tayo? Masaya ba tayo? Oo. Lagi lang tayo mag-smile. Amen. Thank you, Lord. So today is second Sunday of the month of March. Pangalawang linggo ng buwan ng Marso. Pangalawang linggo din ng ating series. Ang series natin ay The Beatitudes. And for today, our question is, how can I make myself acceptable to God? Gusto ko pong gawin nating title yung tanong ng ating puso. Di ba, no? Naitanong niyo ba yun? Paano ba ako magiging katanggap-tanggap kay Lord? Di ba? Tanong ba ng puso ninyo yan? Maliban sa amin ni Lolo Alan ay tanong din yun. Nakakatawa. Lala, kumusta ka, Lala? Opo, nakakatawa. Amen? Yan po ang tanong ng ating puso eh. Dahil, sabi nga ng Mark chapter 8, ano nga ba ang mapapala ng tao? Mapasakan niya man ang buong daigdig. Kasi kahit mabuhay ka pa ng mala Moses, si Moses ay 120 years na nabuhay eh. Sabi ng siyensya, pwede pong mabuhay ang Pinoy ngayon o ang tao, lahat ng tao ngayon, pwedeng mabuhay hanggang 116. Opo. Ayon sa siyensya yan, kaya ng taong mabuhay hanggang 116. Pero aanhin mo ang lahat ng yaman at tagumpay kahit makaabot ka ng 116 o mala Moses 120 o kahit pa mala Methuselah 969 years. Pagkatapos, yan. How can I make myself acceptable to God? Kasi nga ang topic natin mga kapatid, nasa Matthew 5:8 tayo ng Beatitudes. Blessed are the pure in heart, for they will see God. They will see God. Sino makakakita sa Diyos? Sino ang katanggap-tanggap sa Diyos? Ang mga may malinis na puso. Ang message po na ito ay message ng pag-asa. This is a message of hope. Kasi pag tinignan mo itong verse na to, panghihinaan tayo ng loob kung tayo ang gagawa eh. Kasi wala sa ating qualified. Tama ba yun? Blessed are the pure in heart. Kung sa sarili nating lakas, hindi na tayo pasado. Kaya ito pong message na ito ay message of hope. Gusto tayong turuan ni Lord. Pwedeng nakikita mo ang sarili mo, na dala-dala mo lahat ng nakaraan, na hinuhusgahan ka, hinakatulang ka, para hindi ka makapag-move forward. Pero gusto ko sabihin sa atin, may pag-asa sa Panginoon. Amen? Sabi ng Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. NIV yan. Sabi naman ng CEV, Contemporary English Version, God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. Sa Tagalog, Mabuting Balita Biblia, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Aanhin nga natin kung maging sikat na sikat tayo sa mundo, makapangyarihan, mayaman, kung sa harapan ng Diyos ay hindi tayo katanggap. Di ba? Kaya po, napakahalagang maunawaan natin, kailan ang paghahanda? Ngayon. Ngayon po. Hindi kung kailan huli na ang lahat. Alam niyo ang isa sa dahilan po bakit maraming taong takot mamatay? Kasi hindi alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi alam kung saan patutungo. Yan po ay dapat paghandaan habang malakas pa, habang buhay pa. Nang sa gayon, ang buhay sa mundo ay hindi mapuno ng takot. Hindi mapuno ng pangamba. Hindi mapuno ng kawalang katiyakan. Gusto ni Lord,
habang nabubuhay ka, ma-enjoy mo ang iyong buhay kasi alam mo natanggap ka niya. May sense ba yun? Halika, lumapit tayo kay Lord sa word of prayer. Yes, Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo hindi lamang ang title na ito, hindi lamang ang verse na ito ng Matthew 5:8, hindi lamang ang message na ito, kundi lalo na ang aming puso, ang aming buhay. Kami rito sa Sanctuary, Adults Church and Children's Church, at maging lahat ng nanonood po at makakapanood pa ng video na ito, kahit kami pag inulit namin, that you will speak to our hearts, that you will bless our hearts, that you will fill our hearts with assurance, katiyakan, kapayapaan, peace. Yung peace of mind, ito kailangan ng tao. Kahit na mayaman, sikat, makapangyarihan, pag walang peace of mind, walang direksyon, walang saysay ang buhay. Kaya Lord, tulungan mo kami magkaroon ng katiyakan, assurance, na alam namin ang buhay namin kung hindi man katulad ng iba na mayamang-mayaman, sikat na sikat, makapangyarihan. Alam namin, hawak mo ang buhay namin, kakampi ka namin, nagtatanggol ka sa amin. Lord, tulungan mo kami. How can I make myself acceptable to God? Help us to qualify this question. Help us, Lord, to, have that assurance, katiyakan na hawak mo ang buhay namin. At posibleng habang nabubuhay sa mundong ito, ay merong tunay na ligaya na walang kasamang takot at pangamba. Patuloy mo kaming tulungan, laging maging malapit sa iyo, to be intimate with you, to be near you, O God. Katulad ng sinabi ng mang-aawit si Asaph sa Psalm 73, as for me, it is good to be near God. Lord, yan din ang panalangin ng aming puso, maging malapit sa iyo. Hindi relihiyoso, hindi nagbabanal-banalan, kundi may relasyon sa iyo, malapit sa iyo. Ikaw ang kasama, ikaw ang banal, ikaw ang mabuti, ikaw ang bida, ikaw ang kahanga-hanga at dapat luwalhatiin. Pagharian niyo po kami, Lord, at patuloy na paghimalaan. Wala kaming ibang luluwalhatiin at pasasalamatan kundi ikaw. We love you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In your mighty name, Lord Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Ang ating pinag-aaralan ay the Beatitudes, Matthew chapter 5. At ang Beatitudes po ay mula verse 3 hanggang 10. So ito po ay 8. Isa na po tayo noong nakaraang Sunday, Thursday and Sunday. Actually, kung napapansin nyo, ang ginagawa natin, Thursday, ini-introduce natin at ang sarap pag-aralan. At pagkatapos ay meron tayong Sunday culmination natin ng topic natin. So gusto ko lang mabilis nating tingnan ang Beatitudes, Matthew 5, 3 to 10. Sabi ng verse 3, blessed are the poor in spirit. So hindi basta mahirap, hindi poor, kundi yung umaamin na spiritually we are dependent on God. Amen? Ang pangako, theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn. Huwag kang matakot umiyak pagka may nakakaiyak na pangyayari. Lalo't nagtitiwala ka kay Lord. Kasi ang pangako, they will be comforted, aaliwin. Hindi mo kailangan ng mag-aaliw kung walang lungkot, right? Mapalad ang nalulungkot, nagdadalamhati, aaliwin ng Panginoon. May Diyos na mag-aaliw sa iyo. Verse 5, blessed are the meek, maamo. Maamo, pwede kang matukso na magalit, maging mabagsik, lalo na pag may pagsubok. Pero ang sabi ni Lord, ang mapalad, yung maamo. Yan, sige, patingin po ng maamo. Yan, maamo na ba yan? Mapalad yan. Kasi ang sabi, they will inherit the earth. Sila ang magmamana sa daigdig. Isipin mo yan. Magmamana ng daigdig. Pagkakalain, ang negosyo mo, paghihimalaan, ang pamilya mo, tutulungan, basta maamo. Kaya sabi mo sa katabi mo, bagay sa iyo ang maamo. Yan. Patingin ang mukhang maamo. Yan. Minsan may mga iba na hindi makita sa labas yung amo no? Thank you po. Kaya,
Iisipin natin yan. Sabi naman ng verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Huwag kang magmadaling makaganti. Mas maganda nga yung ang kinauuhawan at kinabugutuman ay yung matuwid, katuwiran. Yan ang isipin mo. Kasi yung nauuhaw, nagugutom sa matuwid, yan ang pinupuno. They will be filled. Sabi naman ng verse 7, blessed are the merciful, they will be shown mercy. Huwag mong isipin yung pag may ginawang masama sa iyo, makaganti ka. Mas maganda yung mahabagin. Kasi kapag mahabagin, kahahabagan. Today, ang topic natin, verse 8, blessed are the pure in heart. They will see God. Alam kong tayong lahat ang gusto natin makita si Lord. Ang requirement, pure in heart. Huwag kang mag-alala, pag-uusapan natin. Kasi pag pure in heart, parang walang qualified sa atin eh, di ba? Iisipin mo lang kaagad, paano ko makikita si Lord? Ako pa naman, di ba? Iba-iba tayo ng kahinaan. Verse 9, blessed are the peacemakers. Ha? Huwag kang maingay. Huwag kang magsimula ng away. Maganda yung ikaw ang tagapagpayapa. Wala na. Daddy Alan, mag-amen po tayo. At napapaisip talaga, oo nga. Kasi sa totoo lang, pag may nakikipag-away sa iyo, ayaw mo nang naaapi, ayaw mo nang nalalamangan, gusto mo rin, kung maingay siya, mas maingay ka. Di ba? Pag binato ka ng tinapay, gusto mo kasama yung garapon pag nakaganti. Pero hindi. Mapalad ang tagapagpayapa. Ang ibang verse nga sabi, ang daan ng pagkakasundo. So pwedeng hindi ikaw yung dahilan, pero ikaw yung magiging daan ng pagkakasundo. Magkaaway ang magkapatid, ikaw ang maging daan. Tulay ka. Di ba? Huwag mo sunugin ang tulay. May tulay nga, hindi pa nagagamit, bumagsak na. Nakakalungkot ang Pilipinas minsan eh. Meron pang isang tulay, may vlogger, pinakita niya, yung pinaglagyan ng tulay, walang tubig. Ang tubig nasa ibabaw ng tulay. Only in the Philippines. Kaya talagang kailangan tayo ang maging tulay ng pagkakasundo. Ay, buti may Diyos. At mapalad ang tulay ng pagkakasundo. May nag-aaway, ikaw ang maging daan ng pagkakapatid, pagkakasundo, tagapagpayapa. Maganda yung hindi ikaw ang simula ng gulo. Diba? Maganda yung pagising sa umaga. Ikaw ang magiging isa sa dahilan para ang iba ay makasaya. Yung ikaw ay isa sa dahilan para mag-smile. Diba? Pagising mo sa umaga, smile ka kagad. Naalala nyo nung Thursday? S-M-I-L-E, smile. See miracles in life every day. Oh. Wala ka. Hindi nakita yun. Smile. Diba? May dahilan para ngumiti. See miracles in life every day. Amen? Blessed are the peacemakers. They will be called children of God. Lahat nag-aangkin. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Anak din kami ng Diyos. Hindi mo kailangan magsalita. Pag ikaw ang daladala mo kapayapaan, anak ka ng Diyos. Kahit ano pang sabihin nila na sila ang anak ng Diyos, kung ang dala nila bulong, hindi anak ng Diyos yun. Amen? Hindi tayo religious. Hindi ito relihiyon. Relasyon talaga ito sa Diyos. At sabi pa nga ng verse 10, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Mga kapatid, tiyakin mo na ikaw, ang daladala mo ay katwiran, tama, mabuti. At hindi ibig sabihin ginagawa mong tama at mabuti, kakampihan ka ng lahat. Minsan ikaw na ang gumagawa ng tama at mabuti, mamasamain pa ng iba. Tumingin ka kay Lord, mapalad ka. Kung ginagawa mo ang tama at mabuti, at nagagalit pa ang iba, kay Lord ka tumingin. Kasi ang pangako ni Lord, theirs is the kingdom of heaven. Kakampi mo ang langit, kakampi mo ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito ang dapat nating naririnig. Ang dami nating naririnig sa mundo. Lalo ngayon, election season, panahon ng eleksyon, puro siraan. At may mga iba pang mga kumakandidato nag-uudyok na maging masama ang tao. Huwag. Ito ang piliin mo. Piliin mo ang the Beatitudes. Be
attitude, maging mga pag-uugali. Amen? Sa araw na ito, ang focus natin, last Thursday, sinimulan natin, itong focus natin, blessed are the pure in heart, for they will see God. Ang tanong natin noong Thursday, nung sinimulan natin to, how do we cultivate a pure heart for God? Paano ba natin aalagaan ang ating puso na maging katanggap-tanggap sa Diyos? Yung pangako niya na makikita ng mga may malinis na puso ang Diyos. Nakita natin yung tatlong katangian, characteristics of a pure heart. Una, delivered from sin. Tatlong D, devoted to God. Pangalawa, driven by love for God. Pwede niyo pa rin pong panoorin yung Thursday. Pinanood ko po after ng online natin yung Thursday. Pinanood ko nung gabi, nag-enjoy ako, lalo na yung prayer time, gusto ko dyan. At naturo sa atin nung nakaraang Thursday, may mga dapat tayong makasanayan, habits, to cultivate a pure heart. Guard your heart, bantayan ang iyong puso. Change your focus. Kung gusto mong magkaroon ng malinis na puso, dapat ang focus mo kay Lord. Memorize scriptures. Huwag problema at sama ng loob ang minememorize. Mga pangako ng Diyos. Follow the example of Jesus. Huwag kang gumaya sa ginagawa ng iba na nagpapakasama, na laging nagdadahilan, na kaya sila nagiging masama sa kagagawa ng iba. Hindi mo makokontrol yung nasa labas eh. Pero pwede mong piliin na tamang impluensya. Si Lord ang hayaan mo mag-impluensya sa iyo. Kaya ngayong panlima, mahalaga, pakinggan mo ang Holy Spirit. Obey the voice of God in your heart. Ang linaw po niyan, the only way we can be pure in heart is to surrender our lives to God. Amen? Kaya nga today, magpapakatotoo tayo. Ito talaga ang tanong ng ating puso. How can I make my attitude? Blessed are the pure in heart, for they will see God. He was really answering the question that is on everyone's mind. Kung magpapakatotoo tayong lahat, pagkatapos ng buhay natin sa mundo ito, yung pag ikaw ay seryoso, yung pag ikaw ay malinaw ang isip, yung pag ikaw ay totoong nakikita ang kahulugan ng buhay, ito yung totoong tanong mo eh. Pagkatapos ang lahat ng ito, ano nga ba ang mapapala ng tao pagkatapos ng buhay na sa mundo ito? Nakuha mo ang lahat, naging mayamang ka. Nakilala ka ng lahat, naging sikat ka. Napasailalim mo ang lahat, naging makapangyarihan ka. Pagkatapos, ano ang susunod? Meron pong nagtanong kay Jesus, Luke 10:25, mababasa natin, an expert in the law. Pwedeng abogado, pwedeng relihiyoso, pero eksperto sa kautusan. Nagtanong kay Jesus, he stood up to test Jesus, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Ano ang kailangan kong gawin para magmana ako ng buhay na walang hanggan? Isang sikat na tao, isang may impluwensyang tao, malinaw sa kanya, may katapusan ang buhay sa mundo. At kailangan niyang paghandaan ng buhay pagkatapos. Isang tanong na tanong ng lahat. Nung lumapit ang mga tao kay Jesus, Matthew chapter 5, Sermon on the Mount, it was the question of all those who gathered to hear Jesus preach that Sermon on the Mount. They had one great question. How can I make myself acceptable to God? Kaya nga ang sagot ni Lord, blessed are the pure in heart, for they will see God. This beatitude answers the question on everyone's mind. Jesus sets out to explain to them and to all of us today that it is not a matter of human achievement. Kalmahin mo ang iyong puso. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag mong katakutan yung tanong na yan. Kasi ang totoo, hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Purity is not attained by keeping a set of ceremonial rituals. Hindi pagiging relihiyoso. Hindi relihiyon, relasyon.
Ikaw at ako ay may pag-asa. Ang mensaheng ito'y mensahe ng pag-asa. Kalimutan mo na ang nakaraan. Ibukas mo ang iyong puso kay Lord. Huwag kang matakot sa mga nangyayari sa nakaraan. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Hindi natin kailangan magmalaki sa Diyos. Hindi natin kailangan magpa-impress. Kalimutan mo na ang nakaraan. Huwag mong payagang husgahan ka ng iyong nakaraang buhay. Huwag mong payagang hatulan ka ng sarili mong puso. Payagan mong kausapin ka ni Lord ngayon. Amen? 4 na bagay ang titingnan natin. In this message, we will explore 4 things about purity. Yung pagiging malinis. Blessed are the pure in heart, they will see God. Ang mga may malinis sa puso, ang siyang tatanggapin ni Lord, makakakita sa Diyos. Kaya dapat lang alamin natin, the meaning, kahulugan, the focus. Ibig sabihin, mga kapatid, ano yung demand? Ano yung requirement? Kailangan alam mo kung saan ka papunta. The pathway, paano mo gagawin. The reward. Siyempre, lahat tayo gusto natin makita si Lord. Amen? Maging katanggap-tanggap kay Lord. Ikaw at ako'y posible na tanggapin ni Lord. Posibleng makita si Lord. Hindi natin kailangan magpaliwanag. Hindi natin kailangan ipagtanggol ang sarili natin. Hindi natin kailangan ng excuse. At lalong hindi natin kailangan sirain ang ating buhay. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Lahat tayo may pag-asa. Amen? Una, ng kahulugan, the meaning of purity. What does Jesus mean when He spoke of purity of heart? What does pure really mean? Does it mean perfect? Who among us has a perfect heart? Kung ang pagiging pure ay pagiging perfect, wala na tayong pag-asa. We all are in trouble. Buti na lang, pure doesn't mean perfect. Ito po, the word that is translated pure has 2 basic meanings. Sama-sama nating tuklasin. Gusto ko kayong i-encourage dito. Kahit yung mga nanonood, nakikita direct. Amen. One, to make pure by cleansing. Yan. Kailangan nating magpalinis. Pangalawa, pure means unmixed, walang kahalo, walang kaagaw, walang karibal. Undivided. Ibig sabihin, committed. Focused. Amen? Isa-isahin natin. Una, to make pure by cleansing. Ang salitang pure, ang ibig sabihin, kailangan magpalinis. The pure are those who have been cleansed. So ikaw at ako ay may pag-asa. Those who come to Jesus in recognition of their sins and been cleansed of their sins. Yun ang kailangan natin gawin. Yun ang kailangan natin makita. Pwede tayong maging malinis. Umamin tayo na tayo ay walang may pagmamalaki, na nagising tayo sa mundong ito, na kahit relihiyoso tayo, namanan natin yung makasalanang kalikasan ni Adan at ni Eva. Lahat tayo namulat na nagkakasala. Hindi ka makasalanan kasi may nagawa ka. Kasi pag yan ang basihan, pwede kang magkumpara, pwede kang magmalaki, pwede mong sabihin na hindi ka kasing sama ng mga taong nakapatay, hindi ka kasing sama ng mga taong mahalay, hindi ka kasing sama ng mga taong habang kinukumpara mo ang sarili mo, tingin mo, mas malala yung ginawa nila. Ang totoo, kahit yung mga taong kinukumpara mo na mas malala ang nagawa kaysa sa iyo, kahit sila may pag-asa din. Di ba magandang balita yan? Lahat may pag-asa. Hindi kailangan magkumpara. Kailangan magpalinis. May sense po? This purity cannot be attributed to any human effort. Kaya walang pwedeng magkumpara eh. Kasi ang totoo, lahat tayo, hindi natin kayang linisin ang sarili natin. Rather, through the experience of the new birth. Ang kailangan mo'y maranasan ang ipanganak na muli. Yan ang born again. Born again is not a religion. Kaya pag may nagtatanong, anong religion mo? Pwede kang matem na magsumagot, born again. Ang totoo, it's not a religion. It's an experience. Kailangan nating maranasan. Yan yung tanong ni Nicodemo eh.
Sa John 3:3, pag tinignan mo, merong relihiyosong walang katiyakan ng kanyang kaligtasan, gabi nagpunta kay Jesus. John chapter 3. Isang religious person lumapit kay Jesus. Hinayaan niyang makaalis muna lahat ng mga taong bisita ni Lord. Gusto niya mag-isa lang, walang makakita sa kanya. Kasi siya mismo, relihiyoso siya, nangangaral siya, pero wala siyang katiyakan. Lumapit siya kay Jesus, sabi niya, pwede bang magtanong, paano ba maliligtas? Sabi ni Lord sa kanya, ikaw nagtuturo ng relihiyon, pero ikaw mismo walang katiyakan. Sinabi ni Lord yun, hindi para ipahiya siya, kundi para ipakita sa kanya, hindi relihiyon ang magliligtas sa tao. Umamin si Nicodemo. Alam niyo ba si Nicodemo, relihiyoso, patago. Nung tinanggap niya si Jesus, nung nakausap niya si Jesus, patago. Nagpatuloy siya sa relihiyon niya, pero sa puso niya, inaalam niya kung ano ang mga tinuturo ni Jesus. Hindi tayo dapat mag-away-away sa religion. Ang dapat, pare-pareho tayong makinig kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, kailangan mong maranasan ang maipanganak sa espiritual. Kasi ang sabi ni Nicodemo, kung ipapanganak ako uli, paano yun? Babalik ba ako sa bahay bata ng nanay ko? Sabi ni Jesus, alam mo yung pinanganak sa laman, pinanganak na eh. Pero kailangan ipanganak sa espiritu. Kasi pag pinanganak sa espiritu, magkakaroon ng bagong pagkatao. 2 Corinthians 5:17, di ba? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yung lumang pagkatao lumipas na, ngayon bago na ang buhay. Alam mo yan ang mahalaga sa ating lahat. Makita natin na kahit ano pa ang iyong mga nagawang kasalanan, sa Biblia mismo nagsasabi, kalimutan mo na yung nakaraan. Pag nakita mo rin ang iba, huwag mong husgahan sa nakaraan. Kasi bawat isa pwedeng magkaroon ng bagong buhay. Message ba ito, mga kapatid? So pag sinabing pure in heart, to make pure by cleansing, dapat pumayag na magpalinis. Amen? May pangalawa pa, ang pangalawang kahulugan, pag sinabing pure, ibig sabihin walang kahalo. Dapat walang karibal. Pwedeng nalinis ka na ni Lord. Pero ito ang struggle. Pwedeng meron kang payagang karibal si Lord sa puso mo. Yan ang struggle ng purity. Dapat pumayag ka na walang ibang kaagaw si Lord sa puso mo. Ang pure, pag tinignan mo yung sa Greek word, nung ginawang English pure, it was used to describe clear water. Diba? Tubig. Ang tubig pwede mong haluan. Pwede mong gawing kape. Lagyan mo ng kape. Pwede mong gawing soft drinks. Juice. Right? Pero pag sinabing pure, tubig. Pag ang tubig hinaluan mo, nagiging unhealthy. Tama ba yun? Pag tinanong mo ang doktor, Dok, ano pwede mong inumin? Tubig, kasi yan ang healthy. Wala na tubig ito. Kasi ayaw natin ng tubig lang. Gusto natin may kahalo. Tuloy pati pag nagrelasyon, gusto rin natin may kahalo. May kasalo. Kaya nag-aaway. Kasi nag-cheat. Pag pumasok ka sa relasyon, dapat handa ka na walang kasalo. Sabi na lang talaga ni Daddy Ana nang nandito. Sige, sabi mo sa katabi mo, dapat walang kaagaw. Risk yan, nakipagrelasyon ka eh. Nangako ka, sabi mo, mamahalin kita. Dapat siya lang. Pakisabi ka sa katabi, dapat siya lang. Kung hindi mo kaya, huwag kang makipagrelasyon. Kasi nung pinasok mo, ginulo mo yung buhay nung inalok mo siya.
inalok mo. Sabi mo, mahal kita. Handa ka bang tanggapin ang pagmamahal ko? Inalok mo eh. Diba? Clear water. Kumbaga sa metal, dapat walang kalawang. Amen? Or of metal with the impurities removed. Kumbaga sa bigas, dapat wala na yung iba. Hindi palay. Yes, sense? So pag sinabi natin pure, inalis ang iba. Bigas na. Inalis ang kalawang. Malinis. Walang nakahalo. Clear water. May sense ba ito mga kapatid? So purity in this sense, mas maganda po sabayan niyo akong basahin. Andiyan eh, di ba? Sige, sabayan niyo ako. So purity in this sense means having a heart that is unmixed, walang kahalo, or undivided, nakafocus. Saan? With devotion to any person or anything other than God. Ibalik natin kay Lord. Pure in heart, walang kaagaw si Lord. At ito ang problema ng puso ng tao. Ano bang sabi ng Biblia? Ano bang totoo sa puso ng tao? The trouble with us is our divided heart. Pwede kang magpalinis kay Lord. Ang tanong, si Lord lang ba talaga? Wala namang kaagaw. One part of our heart wants to know God. Totoo yan. Hindi tayo masasamang tao. Nilikha tayo ng Diyos. May lugar ang puso mo para sa Diyos. Ang totoo, may lugar ang puso mo na hindi kayang punuan ng pera. Hindi kayang punuan ng kahit sinong tao. Hindi kayang punuan ng kasikatan. Hindi kayang punuan ng kapangyarihan. Akala ng tao pag may pera siya, yun na ang kaligayahan. Pero napakaraming mga tao na pinuno ng pera ang sarili pero meron pa rin paghahanap. May mga tao, akala nila pag sumikat, yun na, doon sila magiging maligaya. Marami mga tao sikat. May mga sikat na tayong kilala, nagpapakamatay pa eh. May tuwang ang puso ng tao na hindi kayang punuan ng kahit ano paman maliban ng Diyos. Yes, there is a God-shaped vacuum in your heart. Merong puwang ang puso mo, si Lord ang makapagpupuno. Ito ang problema ng puso ng tao. Kasi may kaagaw, may parte ng puso mo na gusto talagang mapasaya si Lord. You want to know God, to worship, to please God. Ang problema, nagising tayo at nagkamulat sa mundong ito, dala-dala ang makasalanang kalikasan ng ating mga ninuno, si Adan, si Eva. Another part of your heart wants to do things your own way. Diyan nagkakamali ang tao, diyan napapahamak ang tao, diyan nai-influensyahan ni Satanas ang tao. That another part of your heart who wants to do things your own way. Sinabi yan ni Pablo, the Apostle Paul expressed it well in Romans 7. Pag binasa mo yung Romans chapter 7, yan ang struggle ng puso ng tao. When he said there was a continuous war, it's like a war, parang gera. Araw-araw nakikipaglaban ka. Ang totoo, hindi kasalanan ng iba. Hindi dahil sa ibang tao. Ang totoong gera nasa loob. Meron pong nagsabi, we are fighting in two fronts. Ang gera natin, dalawang lugar. Satan on the outside, kaaway natin si Satanas sa mga impluensya niya. Pero maliban sa kanya, merong sin on the inside. Di ba ganito? Kahit ano pang impluensya sa labas, kung hindi bibigay sa loob, hindi matatalo, right? Kailangan natin talaga may Diyos. Sabi ni Paul, one in which he finds the will to do right is present in him. Sabi ni Pablo, nandun sa pagkatao niya, yung gustong gawin ng tama. Pero sa kabila rin nun, merong isa pa. Ano yun? The difficulty is in carrying it out. Tingnan niyo po, basahin natin. Romans 7:15-18. Sabi ni Pablo, I do not understand what
Or what I want to do, I do not do. Yung magandang bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. But what I hate, I do. Yung ayaw ko, yung mali, yung masama, hindi ko na talaga maintindihan. I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Yan ang struggle ng puso ng tao. Kaya nga, purity of heart, in this sense, ibig sabihin, singleness of heart. Dapat nating turuan ang puso natin na walang kaagaw. Hindi divided. Singleness of heart as opposed to the divided heart. The pure in heart are those whose single-minded goal is to please and glorify God. May sense po ba ito? Ang taong malinis ang puso, maliwanag sa Kanya. Walang ibang dapat hangarin ang puso niya, kundi maluwalhati si Lord. Ito ang gustong gawin ni Lord. Dito niya tayo gustong tulungan. Payag ka ba? Malinaw na ba ito sa iyo? So ano ang kahulugan ng pure in heart? Una? Ano ay una? Wala na, kalimutan na natin yung pastor. Ano yung una, mga kapatid? To make pure by cleansing. Tanong ko, sagot ko, kailangan magpalinis. Sino maglilinis? Si Lord. Ano yung pangalawa? Kung nalinis ka na, anong gagawin mo? Dapat walang kahalog, walang kaagaw. Unmixed, undiluted, undivided. Nasensa ba yun, mga kapatid? Opo, kaya nga, yung pangalawa, malinaw dapat yung focus natin. Ano yung kailangan? The demand, the requirement, the focus of purity is the heart. Ito po yun. Kadalasan, pag pinag-usapan natin ang puso, kahit nakilala na natin si Lord, nakakalimutan natin yung spiritual aspect. Ang lagi natin pinag-uusapan at tinitingnan, itong physical na puso na tumitibok. Today, when we speak of the heart, we usually are thinking of the physical organ that pumps blood through our body. Since heart disease is the single leading cause of death in the world, we are naturally concerned about the heart. Sinasabi pa nga na ibang doktor, a bad physical heart can kill you. Di ba? So tayo, aware tayo, kailangan maingatan ang puso. Pero kadalasan, ang focus natin nandun lang sa physical na puso. Kasi dapat natin makita, iba po pagdating sa spiritual. In a biblical context, the heart has much a broader perspective. Ganito dapat ang sabihin natin, sabay-sabay. A bad physical heart can kill you, but a bad spiritual heart can send you to hell. Beware. Kaya dapat mag-ingat kasi pwedeng mayaman ka, kaya mong ingatan ang puso mo, kumakain ka ng tama, nagpapadoktor ka, nasa iyo lahat ng mga bitamina para palakasin ang puso. Pero paano yung spiritual? Kaya nga ang payo ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ingatan mo ang iyong puso. Hindi lamang yung pisikal. Kailangan mong makita ang puso, ang bukal ng buhay. Amen? Gusto ko pong mag-suggest sa atin tatlo ayon sa Biblia. The Bible speaks of the heart in 3 different connotations. Tingnan po natin ito. Pag sinabing puso, hindi lamang yung pisikal na tumitibok, kasama dyan ang emosyon, isipan, desisyon. Puso yan. Puso yan, mga kapatid. First, the human emotion. Si Jesus, John 14:1, ganito ang sinabi, do not let your hearts be troubled. Ibig sabihin, sa Tagalog, ganito, huwag niyong hayaang ang inyong puso ay mabahala, mabalisa. So, ang tinutukoy ni Lord na puso, kasama ang damdamin, emosyon. May sense ba ito, mga kapatid? Ibig sabihin, pag sinabing malinis na puso, kailangan mong makita, dapat mong ingatan na maging malinis din ang mga damdamin. Kailangan mong makita, nakakasama ang mga negatibong damdamin. Kapag pinapayagan mo ang galit, ang takot, ang inggit,
ang sama ng loob, ang pangamba. Marurumihan ang iyong puso. Kausa pa tayo ni Lord? Do not let your hearts be troubled. Emosyon, ang mga damdamin. So ganito po mga kapatid. Pwede kang magdahilan. May nagtanong sa iyo, bakit ka nagagalit? Kaya ako nagagalit kasi siya ginawa niya sa akin to. Alam mo, totoo, kung ang iyong puso ay malinis, kahit ano pang gawin ng iba, hindi ka apektado. You cannot control what is external, right? People can be unchangeable, right? Ang tao, kahit ano pang gawin mo, hindi mo kayang baguhin. Circumstances, uncontrollable sometimes. Ang mga nangyayari, hindi mo makokontrol. Problems, unreasonable sometimes. Ang mga problema, minsan hindi maipaliwanag. So yung external, walang kinalaman sa iyo. Ang pusong malinis, malinis ang damdamin. Kailangan talaga natin ang tulong ni Lord. May sense ba ito, mga kapatid? Again, kalimutan mo na ang nakaraan. Kung kanina lang may nangyaring hindi mo nagustuhan, tapos na yun. Huwag mo na sisihin ang sarili mo, pero mag-desisyon ka. Ang puso kasama ang iyong damdamin. Isuko mo ang takot, isuko mo ang inis, isuko mo ang galit, isuko mo lahat ng negatibong damdamin kasi ipapahama ka niyan, dudumihan niyan ang puso mo. May sense ba ito, mga kapatid? Pangalawa, the human intellect. Tingnan mo sabi ni Mark chapter 2 verse 8. Kinwento niya yung ginawa ni Jesus. Sabay-sabay. Jesus knew in His spirit that this was what they were thinking in their hearts. What they were thinking in their hearts. Di ba sinabi rin sa Proverbs, as a man thinks in his heart, so is he. Ang isipan konektado sa puso. Ganito, kung ang puso malinis, hindi mag-cheat. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ako nagawang lokohin ang asawa ko. Kasi, hindi ko na maramdaman na mahal niya ako eh. Hindi totoo yun. Naisip kasi galing sa puso. O sa ba tayo ni Lord? Kaya kailangan natin si Lord. Kailangan mo si Lord para masiguro na ang isip mo ay malinis. Kanina damdamin, ngayon isipan. Meron pa yung mga desisyon. The will. Human emotions, human intellect, human will. Yung choices. Yung choices, walang kinalaman ng iba. Ang taong malinis ang puso, ang kanyang mga desisyon malinis. Tingnan mo si Daniel. Daniel chapter 1 verse 8. Ang kwento ganito. Dito muna tingin muna kayo sa akin. Ang kwento niyan, si Daniel po ay isa sa ginawang preso, alipin. Natalo ang Israel, nasakop sila ng Babylon, nasakop sila ni Nebuchadnezzar, binitbit lahat ng mga kabataan, ginawang alipin. Isa doon si Daniel. At nakita na si Daniel ay maraming kakayahan. Ang ginawa ng hari, gusto niyang yung mga makatalino, yung mga may kakayahan, maglilingkod sa kanya. So inalok ng lahat ng mga pagkain, lahat ng mga training, etc., etc. Si Daniel, sabi ng Daniel 1:8, Daniel purposed in his heart. Daniel purposed in his heart. Choice. Pwede mong sabihin, alam mo, Pastor, kaya ako naging ganito. Kasi yung magulang ko. Kasi yung boss ko. Kasi yung kapitbahay ko. Kasi yung asawa ko. Hindi sana ako magiging ganito kung hindi dahil sa kanila. No. Puso. Si Daniel inalok ng lahat ng pagkain, ng lahat ng alak, ng lahat. Pero nagdesisyon siya sa kanyang puso. Will, choice. O sa patay ni Lord? Human
decisions. Ang iyong damdamin, ingatan mo. Human intellect, ang iniisip mo, ingatan mo. Human will, ang decision mo, ingatan mo. Ang taong malinis ang puso, malinis ang iniisip, malinis ang damdamin, malinis ang desisyon. Kailangan talaga natin si Lord. Amen? Okay lang po, kaya natin yan. Kaya, ano mo ng baby. Amen. Ang mahalaga nasa church. Amen? Kung inaantok po kayo, pwede kayong matulog. Huwag niyo ko intindihin. Panoorin niyo na lang ang video. Naiintindihan ko yan. Ang mahalaga nandito tayo. Amen? Opo. Ang puso ng tao, may kinalaman yung iniisip, yung nararamdaman, yung mga desisyon. Hindi ka pwedeng maghanap ng sisisihin. Mga kapatid, tapos na pong kabanata ng buhay natin yan. Ano man ang mga nangyari sa nakaraan, piliin mo ngayon na nandito ka at naririnig mo to. Payagan mong magpalinis ka kay Lord. Pure, it means to make pure by cleansing. Only Jesus can make your heart clean. Magpalinis ka kay Lord. Unmixed, undiluted, undivided, siguruhin mong walang kaagaw si Lord sa puso mo. Ang focus, hindi lamang itong pisikal na puso, kasama ang isipan, kasama ang damdamin, kasama ang mga desisyon at pagpili, ipagkatiwala mo kay Lord. All these verses view the heart as being the seat of character. Ang puso, ang sentro ng ating pagkatao. The heart is the center of the spiritual life. Kailangan talaga natin may relasyon tayo sa Panginoon. Amen? So, meaning, focus, our hearts is and always has been the source of all our troubles. Kailangan maintindihan natin ito. Ang lahat ng problema natin may koneksyon sa puso natin. Kung ano yung motibo, kung ano yung hangarin, kung ano yung damdamin, kung ano yung impluensya sa isip, kung ano yung desisyon na nagagawa, may kinalaman sa kalagayan ng iyong puso. Hindi na bago ang puso ng tao magmula ng ang ating unang magulang magkasala. The human heart has not changed for the better since sin entered in the Garden of Eden. Nagsimula kay Adan at kay Eva at magmula noon lumala ng lumala ang kasalanan ng puso ng tao. Sabi sa Genesis 6:5, by the time of Noah, nung panahon ni Noah, si Noah na lang ang nakita ni Lord na gustong magpalinis at sumunod sa Kanya. The wickedness of man was so great that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. I-imagine niyo, nakakalungkot. Di ba nung panahon ni Noah, yung Noah's Ark, sino ang naligtas? Si Noah lang, ang asawa niya, ang tatlong mga anak niya, at mga asawa nila. At mga hayop. The rest of the world nalunod. 120 years inalok ni Noah na pumasok. 120 years. Wala. Ito ang sabi ng Biblia, every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Nakakatakot, ito po ang tendency ng puso ng tao, na lahat ng plano, lahat ng hangarin, pag-isipan niyo mabuti, bakit nagagawa ng mga hold-upper na mag-hold up? Pumatay, makapang-hold up na. Bakit nagagawa ng isang asawa na manloko ng asawa, ng mga anak na, di ba, ngayon, mag-asawang pulis. Binaril ng asawang babaeng pulis, yung asawang lalaking pulis. Mag-asawa, nagmamahalan, pero nagpatayan. May mga balita din na, di ba, hindi lang sa Amerika, kundi sa Pilipinas, yung anak pumatay sa magulang. Magulang pinatay ang anak. Nakakatakot ang panahon natin. Kung ikaw ay isang ama at magpapaalam ang anak mong dalaga na mag-aasawa na, maiintindihan ko kung kakabahan ka. Kasi hindi mo alam kung matino ba mapapangasawa ng anak mo. Di ba? Wala
wala na kumikibo sa inyo. Pag-isipan nyo, puso ang issue. Puso. Hindi natin kailangan ng relihiyon. Kailangan natin bumalik kay Lord. Bumalik ka na. Bumalik ka na. At pag bumalik ka kay Lord, buo, walang kahalo, walang kaagaw, kasama ang isip mo, kasama ang damdamin mo, kasama ang mga desisyon mo, yan ang ibig sabihin ng magmahal sa Diyos. Yan ang sikreto. Gusto mong ikaw, hindi mo pwedeng, alam mo, Pastor, gusto ko mapa-attend din ang asawa ko para magbago. Wala sa pag-attend. Kahit kung attend pa yan, ang kailangan ay makatagpo si Lord. Ang kailangan mo ay personal na maranasan si Lord. At pag naranasan mo si Lord, magpapalinis ka. Ngayon, pagkatapos mong malinis, kailangan payag ka na walang kaagaw si Lord. At ang totoo, lahat ng magagandang plano, kay Lord ang totoong magtatagumpay. Bakit? Di ba sabi ng 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isipan ng tao, ang magagandang pagpapala at kabutihan ng Diyos sa mga magmamahal sa Kanya. Alam mo, pwede kang inggitin ng mundo. Mga taong magnanakaw, yung mga korap na ang yaman-yaman ng buhay nila. Sa totoo lang, ano man ang tanim ng tao, aanihin niya. Di ba? Napakaraming mga buhay ang napapariwara. Maraming mga pamilya ang napapariwara dahil sa kasamaan, sa paraan ng masama nila nakuha ang kanilang yaman at kasikatan at kapangyarihan. Merong babala ang Biblia kung anong itanim mo, aanihin mo. Walang ibang pinakamagandang buhay kundi ang buhay na kasama si Kristo. Hindi dahil relihiyoso tayo. Sige, palabakan natin si Lord. May mga gusto pumalak ka. Okay. Ang problema talaga ay puso. Tiyakin mo ang puso mo, ialay mo kay Lord, isuko mo kay Lord. Tingnan mo sabi ni Jeremiah, hundreds of years later, pagkatapos lang kay Noah, natapos na yung baha, bago na. Di ba? Si Noah na ang pinagmulan ng lahat ng tao. Una, pinanggalingan si Adan at si Eva. Nung mawala na lahat, ang naiwan si Noah at ang kanyang pamilya. Sa kanila nagmula ang lahat ng tao. Pero lumipas ang daan-daang mga taon, sabi ni Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Ang puso ng tao ang pinakamadaya. Desperately wicked. Masama. At mismo ang Panginoong Jesus ang nagbigay ng paalala. Lahat ng masama galing sa puso. Matthew 15:18-19, sabayan niyo ako. Jesus also said, out of the heart proceed evil thoughts. Ang tao nakakapag-isip ng masama galing sa puso. Murders, pagpatay, puso. Immorality, yung nagagawa mong iwan ang pamilya mo, nagagawa mong yung kahalayan, puso. Thefts, pagnanakaw, puso. False witness, pagsisinungaling, puso. Blasphemies, pati Diyos. Pati Diyos, yan ang nakakatakot. Diba? May maririnig ang mga tao. May nagtatawanan si Jesus, niloloko-loko ang Diyos. Pati tayo pinagtatawanan. Diba? Yung Bible study, yung, diba? Yung ganito, pinagtatawanan ng ibang tao yan. Huwag tayong magalit sa kanila, nabubulagan sila. Mali ang kalagayan ng puso nila. Ipanalangin natin sila. Hindi na tayo dapat maapektuhan dyan. Sa pamilya nyo, di ba? May mga mahal kayo sa buhay na inaasar-asar kayo. Sabi, Bible ka pa. Ganito ka, ganyan ka. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang kasamaang inabot ng puso ng tao. Kaya yung purity of heart, kailangan nating aminin, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin payagan. The focus of the man for purity is the human heart. Isuko mo yan kay Lord. May payo si Lord. Number 3, the pathway. Paano ang gagawin natin? Simple lang. Simple lang mga kapatid. If we are to have the purity of heart that God desires, tatlong A. We must admit, ask, apply. Madali lang po ito. Basta tama ang puso mo. Huwag ka nang magdahilan. Wala nang excuse. Pumayag na tayo. Una, admit. Ano ang ating aaminin? Admit our impurity. Sabi ni Solomon, Proverbs 20 verse 9, who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin. Minsan may maririnig ang taong ganyan no? Minsan may magsasabi,
Hindi ako kagaya nila, malinis ang puso ko. Nakakatakot yun. Kasi alam mong totoo, walang may karapatan na magsabi nun. The answer is, no one can. Wala. Anong dapat natin gawin? What are we to do? Ask God's help. So ang una umamin, tapos lumapit kay Lord. Ask God to purify our heart. Yung prayer ni David, Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Si David po, mismong galing kay Lord, makikita mo sa book of Acts, sabi ni Lord, David is the man after God's own heart. Sabi ni Lord, alam mo si David, yan ang lalaking maka-Diyos. Pero mismong si David, umamin, hindi ko kaya Lord kung wala ka. Likhain mo ang pusong tapat. King David knew how impure his heart was when he thought back to his mistakes and sexual sins. Si David din mismo ang nagsabi, Lord, salamat, hindi mo kami tinatrato ng ayon sa aming nakaraan, ng ayon sa aming kasalanan. Pasalamat talaga tayo sa Diyos. Pwede kang lumapit kay Lord, sabihin mo kay Lord, Lord, salamat. Kung ako lang, hindi ako makakalapit sa iyo. Kung ako lang, wala na akong mukhang ihaharap. Pero salamat, hindi mo ako tinatrato ng ayon sa aking kasalanan, ng ayon sa aking mga maling motibo, ng ayon sa aking mga maling iniisip, ng ayon sa aking mga maling mga piniling. Lord, salamat, pwede mo akong linisin. Pwede mo akong tulungan. Ask God to purify your heart. Amen? Si David, he confessed his impurities before God and ask for divine help. Humingi ka ng tulong mula sa Diyos. Divine maka-Diyos. Divine makalangit. Hindi natin kaya yan sa sariling lakas. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Katulad ni David, tayo din. We must ask God to do what we cannot. Yung hindi mo kaya, kay Lord mo hingin. Ano ang kaya natin? Pangatlo, apply yung part natin. Hindi po pwedeng, oh Lord, bahala ka na, linisin ko na ako. Meron kang kalayaan. Yung kalayaan mong mamili, itama mo. Apply the Word of God daily. Araw-araw, payagan mo ang salita ng Diyos, parang tubig na pinapaligo. Di ba kaya ka naliligo para maging malinis? Di ba kaya ka naliligo para yung amoy na hindi maganda, mapalitan, maging mabango, maging fresh, para hindi ka mahiya na makatabi mo ang ibang tao. Paano yung spiritual? Hindi ka ba nahihiya? Malinis ka, pero mayabang. Malinis ka, pero mapangmata. Malinis ka. Kayo na po ang magdagdag. Kailangan natin si Lord. Amen? Psalm 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity? Paano magagawa ng isang kabataan na nasa tamang daan siya na malinis ang kanyang puso? Sabi ng Biblia, by living according to your word. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng opinion ng mundo. Hindi natin kailangan, di ba? Papasintabi ako ha, papasintabi ako. Halimbawa sa relasyon, sasabihin ng iba, alam mo ang mga babae, kailangan ng 25,000 words every day. Alam mo ang mga lalaki, 10,000 words every day. May tanong ako sa inyo. Yung realidad, yung katotohanan. Meron ba palaging magtsatsaga sa iyo na makinig, na magsalita ka ng 25 words a day? Na magsalita ka ng 10,000 words a day? Huwag tayo makinig sa mga payo yan. 5 love languages. Yan po ano yan eh. Bestseller yan. Yan kay John Chapman libro na yan. Bestseller yan. Alam mo, pastor, pinag-aralan namin mag-asawa bago pa kami kasal. 5 love languages. Kahit pag-aralan mo pa yung 5 love languages na yan. Alam mo, realidad, hindi palaging maiintindihan na yan ang love language mo. Hindi palaging katanggap-tanggap na yan ang love language mo. Ang kailangan mo maintindihan, kailangan mo ng salita ng Diyos para manatiling protektado ang relasyon ninyo.
Lord, bigyan mo natin yun. Dalawa lang sa relasyon. Magtitiis ka o maghihiwalay kayo. Lahat ng nakikita niyong magkasama hanggang ngayon, natututong magtiis. Kasi kung hindi, maghihiwalay kayo. Yan lang. Kaya kung nakikita mo ang nanay at tatay mo na nagmamahalan, naglalambingan, grabing disiplina yan at pagtitiis. Ikaw nga, minsan hindi mo mapagtiisan ng sarili mo, magtitiis ka pa sa asawa. Mga kabataan, mga dalaga, mga binata, pag-isipan nyo itong mabuti. Kung papasok ka sa relasyon, dapat wala kang bala makipaghiwalay. Handa kang magtiis. Kung hindi, papalit-palit, palipat-lipat lang yan. Maghahanap ka lagi ng sisisihin. Alam mo yung nauna kong boyfriend? Alam mo yung nauna kong girlfriend? Kawawa naman. Sila lang ba lagi ang mali? Ikaw wala? This is a message of hope. Kaya kabahan ako eh. Nakabahan ko ako. Wala tayong karapatang husgahan ng sino man. Tapos na yung nakaraan. Ang gusto natin ay maingatan. Maingatan ng bawat isa. Pwede! Tutulungan tayo ni Lord. Pero mga magulang, tayo mga matatanda, makikiusap ako sa inyo. Pagtulungan natin yung mga bata pa, mga dalaga at binata, mga kabataan, hindi na kailangan na maulit pa ang kwento ng buhay natin sa kanila. Hayaan natin maarmasan sila. Tulungan natin ang mga kabataan, armasan natin ang mga tamang salita ng Diyos, katotohanan. Hayaan natin makita nila, gusto mo makipagrelasyon? Dapat handa kang itawid ang sarili, dalawa lang yan. Magtitiis ka o kung hindi, maghihiwalay kayo. 5 love languages, hindi ako naniniwala dyan. Pasensya na po. Kasi nagagamit yan para maging excuse. Di ba? Pastor, ito ang love language ko. Hindi ko pwedeng ibigay yung gusto niya kasi hindi yun ang love language ko. Eh, ba't ka pumasok sa relasyon? Eh kasi pastor, kami mga babae, kailangan namin ng 25,000 words every day. Kausapin mo yung poste. Hindi palagi may gustong makinig. Yes. Kailangan mong matutunan, kahit walang nakikinig, pinasok itong relasyon na to, tatanggapin ko siya. Paano kung pareho kayo ang gusto magsalita? Walang gustong makinig. Idadahilan nyo yun para masira ang pamilya. Ang totoong laban is spiritual. A bad physical heart can kill you, but a bad spiritual heart can send you to hell. Isipin mo, paano kami pamilya? Mga kapatid, hindi po ito paghusga. Ito po ay mensahe ng pag-asa. Pwede tayong linisin ni Lord ngayon, pwede tayong baguhin ni Lord ngayon, huwag natin husgahan ang ating mga sarili. Kahit kaninang umaga, kung may nakaaway ka, tapos na yun, nakaraan na yun. Sabi ni Lord, kalimutan mo ang nakaraan. Ngayon, may bagong pagkakataon. Amen? Isa pa po. This week, meron akong nakita. Regrets versus opportunities. Regrets versus opportunities. Alam mo, kapag lagi kang lumilingon, regrets ang tinitingnan mo, yung naghahihinayang ka, sana pala, alam mo pastor, sana maaga pala nakilala ko na si Lord. Alam mo pastor, kung ginawa ko sana to, alam nyo, habang nakatingin ka sa panghihinayang, tumatakbo ang oras, nasasayang yung bagong oportunidad. Hindi mo na mababago yung nakaraan. Tama na ang panghihinayang. Ang tingnan mo, yung ngayon, huwag sayangin ang nakaraan at pinanghihinayangan mo ang mga pagkakataon na pwede mong itama ang gagawin mo. Amen! Tama na ang nakaraan. Huwag ka nang manghinayang, tapos na eh. Ang mahalaga yung ngayon. At lahat tayo, walang mukhang maihaharap kay Lord, pero pwede tayong tulungan ni Lord. Pumayag tayong linisin yun ng ating buhay. Amen? So, how do we see God? Balikan ko lang sandali. Ayan. The reward of purity. Okay na ba tayo mga kapatid? The reward of purity. Tumata mo si Direk. Oo. Nakita ko Direk. Thank you. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Pagkatapos natin matutunan the meaning, the focus, the pathway, ang the reward. Nandito na tayo.
the blessing. Amen? Ano ang blessing? Kapag pumayag ka na ang puso mo dapat ay ipalinis mo kay Lord. Amen? Dapat walang kahalo, walang kaagaw, walang kariban si Lord sa puso mo. Tingnan mo, may blessing. Ano ang blessing? Makikita natin ang Diyos. Sabi po ni Warren Wiersbe, the highest joy of man comes from cultivating the deepest part of man. Ganito, yung pinakamataas na kaligayahan pwede mong maabot, maaabot mo kapag pinayagan mo yung pinakamalalim na parte ng pagkatao mo ay ayusin ni Lord ang puso. Amen? The highest joy, maaabot yan. Kaligayahan walang kapantay. Kailangan lang pumayag ka, the deepest part, ipaayos mo kay Lord. Yung pundasyon, ang puso. When the heart is pure, pag malinis ang puso, the vision is clear. Magiging maliwanag ang lahat. Malinaw ang direksyon. And a man will see God. Wow! What a promise. Amen? When the heart is pure, the vision is clear. And a man can see God. Akin yan. Atin yan. Akinin natin. Amen? Ano-ano ito? Una, first, we see God now. Alam mo, totoo, kahit ano pang sama nang mangyari sa mundo, mapalad tayo dahil kasama natin si Lord. Alam mo kung saan nakakatakot? Sa impyerno. Ang impyerno ay lugar na wala ang Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng tao na, alam mo, dito pa lang sa mundo, ito na ang impyerno. Sa totoo lang, kung ito ang impyerno, ibig sabihin, dapat wala ang Diyos. Eh, ba't nakakaranas pa rin tayong maging masaya? Kaya mo nagagawang maging masaya kasi may Diyos na nagpapasaya sa iyo. Bakit naaabot mo ang iyong mga pangarap? Kasi may Diyos na tumutupad ng pangako niya para sa pangarap mo. Palamaran mo si Lord. Sa totoo lang, kung bukas ang puso mo sa salita ng Diyos, ito, we see God now. Saan mo nakikita si Lord? Una, we see God in His creation. Dumating tayo dito, nandito na lahat eh. Pinrovide na ni Lord eh. Sabi ni David, Psalm 19:1, how clearly the sky reveals God's glory. How plainly it shows what He has done. Napakarami pa rin pwedeng ipagpasalamat kasi kitang-kita natin ang mga ginawa ni Lord. Amen? Pangalawa, kahit sa nangyayari sa buhay natin, we see God in our circumstances. Kung wala ang Diyos, mas malala ang mga mangyayari. Kaya nasabi ni David, Psalm 23 verse 6, ganito ang sinabi sa CEV, your kindness and love will always be with me each day. Ito yung sinabi sa NIV, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Mga kapatid, ang Diyos, kitang-kita natin, kasama natin gumagawa sa mga nangyayari sa buhay natin, di ba? Kung wala ang Diyos, yung problema mo, mas malala yan. Buti na lang may Diyos, kaya nga ang ating nakikita, puno pa rin tayo ng pag-asa. Amen? Hindi lang yun. We see more of God. Ibukas mo lang ang puso mo. Araw-araw kaya kanyang baguhin. Araw-araw kaya niyang paghimalaan ang mga panalangin mo. Amen? Naalala niyo, di ba yung tatlong D sa panalangin? God will deliver. Di ba? The answer to your prayer. God may delay. Deliver, delay. Bakit? Kasi sino na nakakaalam ng timing? Ang totoo, hindi siya nade-delay eh. Hindi lang palaging magkapareho yung timing natin at saka timing ni Lord. Naiinip tayo, nagmamadali tayo. Minsan naman, akala natin, deny. Akala natin, hindi binibigay ni Lord. Deliver. Tuwan-tuwa tayo pag dinideliver kasi binibigay lahat ng gusto natin. Ang saya-saya natin. Pero pag nade-delay, nagagalit ka, naiinip ka. Pero hinuhubog ni Lord yan yung iyong puso kasi alam niya yung tamang timing. Yung deny, hindi totoong dinedenay ni Lord ang prayer natin. Baka may hinihingi ka lang na hindi talaga makakabuti para sa iyo. Ba't ibibigay ni Lord sa iyo kung mapapahama ka? Right? Kay Lord, ang panalangin natin, hindi dinedenay. Itinatama niya kung anong totoong kailangan mo. Hindi na de-delay. Alam niya kung kailan dadalhin. Kaya nga, dinedeliver niya. Kaya lang masaya tayo na nandyan si Lord sa atin. Amen? Wala ba ka natin si Lord? Hallelujah.
We see God now and we see more of God. Ibukas mo lang ang puso mo. Ang daming pwedeng ipagpasalamat. Araw-araw maraming ginagawa si Lord. Sabi nga ni Paul, 2 Corinthians 3:18, all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Napakahirap kapag ang tao ay natatabingan ang mga mata sa spiritual. Maraming nagagawang mali pag may nakatabing sa spiritual. Kailangan mo talaga si Lord para maalis yung tabing ng kasalanan sa buhay mo. At kapag pinayagan mo si Lord na alisin yung nakatabing na yan sa iyong mga mata, makikita mo, binabago ka ni Lord. God is transforming you from glory to glory. The Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Kasi alam mo ang totoo, kung mahal mo si Lord, makikita mo na maganda ang plano niya sa iyo. The eyes see what the heart loves. Amen? The eyes see, ang mga mata nakakakita ng alin, kung ano yung minamahal ng kanyang puso. Hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano. Bakit? Kasi alam mo si Lord higit pa sa sapat para sa iyo. Amen? At ito pa, higit sa lahat, number 3, we see God ultimately. The ultimate of seeing for us will be when our faith becomes sight. Ngayon, kailangan natin laging magtiwala. Kasi ang pinangahawakan natin mga pangako ni Lord. Pero darating ang araw, makikita natin si Lord ng mukhaan. Sabi ni John the Beloved, 1 John chapter 3 verse 2, Dear friends, we are already God's children, but He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. Itong mga pinagkakaabalahan ng tao, lahat yan babaguhin eh. Amen? Kung hindi mo gusto ang kulay mo, huwag kang mag-alala, hindi yan ang permanenteng ikaw. Kung hindi mo gusto ang height mo, hindi yan, di ba? Parang ako lang, ako yun eh. Di ba? Kung pwede lang, ang gusto ko talagang height, ano eh. Ang gusto kong kulay, di ba? Ano ba ang hindi mo gusto sa buhay mo? Mga kapatid, ang pangako ni Lord, we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. Pag nakita na natin si Lord, tayo ay magiging katulad niya. Amen? Lahat ng kapintasan, papalitan. Lahat ng mga ayaw mo, iaayos ni Lord yan. Kung sino siya at ano siya, magiging katulad tayo sa Kanya. Amen? Kaya nga napakahalagang maintindihan natin, kailangan natin si Lord. Siya ang maglilinis ng ating puso. Siya rin ang siyang magbibigay daan na dahil malinis ang ating puso, makikita natin siya. Amen? Kaya nga, lagi nating maalala, ano ang ating papel? 3 A's. Admit, ask, apply. Admit our impurity. Ask God to purify our heart. And apply the Word of God daily, araw-araw. May pangako po, 2 Chronicles 16:9. Si Lord mismo sabik na tulungan tayo. God longs to locate people who have undivided hearts. Anong sabi? The Lord is constantly watching everyone. Nakatingin si Lord sa iyo, sa akin. He gives strength to those who faithfully obey Him. May isang version ang sabi, the eyes of the Lord are to and fro, looking for faithful hearts to strengthen. Ang mga mata ni Lord paro't parito, hinahanap ang mga tapat na puso. Ang tapat na puso palalakasin. Magtapat tayo kay Lord. Amen? Kasi nga, blessed are the pure in heart, for they will see God. God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Salamat po sa inyo masagang pakikinig. Nag-enjoy po ako. Nag-enjoy ba tayo lahat? Pati yung mga nanood po. Amen? Halika, tumayo tayo lahat. Manalangin tayo, magpasalamat tayo kay Lord. Gusto ko pong hiningan ng bawat isa. Tayo po ay tahimik na nakatayo. Pwede tayong tungo sandali, pumikit sandali. Pati yung mga nanonood po, pwede po tayo nakatayo, nakapikit. Habang ako po'y nananalangin, kausapin mo rin si Lord. Mapalad ang mga may malinis na puso.
makikita ang Diyos. Sabihin mo kay Lord yan, Lord, hindi ko kayang linisin ang sarili ko. Kailangan kita. Inaamin ko ang aking karumihan. Admit your impurity. Hingin mo ang kanyang tulong. Ask God. Ask His help to purify your heart. At pumayag ka. Isusuko mo ang iyong buhay. I-a-apply mo. Apply the Word of God. Araw-araw. Araw-araw. Yes, Lord. Nakatayo, nakapikit, nagpapakumbaba. Kami dito sa sanctuary, maging lahat ng nanonood at makakapanood pa ng video na ito. Lord, salamat. Ang sabi ng salita mo, habang kami nananalangin, nakikinig ka. Salamat, Lord. Ikaw talaga, undivided ang attention mo sa amin. Ang pagmamahal mo sa amin, talagang loyal, faithful, tapat na tapat ka sa amin. Wala kaming kaagaw sa iyo. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagkakataon ng aming nakaraan na marami kang naging kaagaw sa aming puso. Sa sandaling ito, Lord, salamat din po sa katotohanan na pwedeng makalimutan ang nakaraan. Na pag kami nilinis mo ngayon at pinili namin magtapat sa iyo, ang nakaraan, sabi niyo nga, pati mga kasalanan namin, itatapon mo sa dagat ng pagkalimot. Hindi ka makakalimutin, pero ang mga kasalanang ihiningi ng tawad, pinipili mong kalimutan. Hindi mo na ibinabalik. Hindi mo na kami sinusumpatan sa nakaraan. Salamat, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang araw na ito, Lord, ay bagong simula. Mga magulang, mga anak, pamilya at bawat isa. Lord, nagpapalinis kami. At pumapayag kami. Ikaw ang siyang maghari sa aming puso at buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong pangako, makikita ka namin ang mukhaan. Makikita ka namin gumagawa. Araw-araw may himala. Pagpalain mo ang mga pamilya. Pagpalain mo ang mga panalangin. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga hangarin na ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Lord. Nililinis mo kami at pinagtatanggol mo kami. Kaya sa iyo kami sumusuko at pumapayag. Ikaw ang maghari sa buhay namin ito. Salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Magsalain tayo ng Panginoon. Pwede na tayo maghaupo. Tawagin natin ang ating Mama Marian to pray for our prayer for giving. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, sa mga mensaheng, Lord God, na puno-puno ng pag-asa. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos, lagi niyo po siya sa atin ng aming mga puso, Lord God. Patuloy mo kami linisin, palayain, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasamaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Salamat. Sa umagang ito, Lord God, sa pagbibigay namin, Lord God, ng aming mga handog, dalain mo, Lord God, na maging mabangong sabi ito sa iyong harapan. Amen. Panginoon, lahat po, Panginoon, ang meron kami kinikilala namin, Panginoon, na buong pagpapakumbaba, na ang lahat ng meron kami nagmula sa inyo, Lord God. Opo. Kayo ang Diyos na pasagana, nagpapala, Lord God, dumaranas mo kami ng mga pagsubok. Yes. Salamat po, Diyos, dahil lagi kayo nandiyan, lagi mo kami tinutulungan. Yes. Kasama ka namin gumagawa, O Lord God. Yes. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, sa pagpalain mo, Lord God, ang mga hanap buhay. Yes. Ang mga negosyo, patuloy mo palayan Yes, mo, Lord. Lord God. Amen. Sa mga pamilya, Lord God, na nasa ibang bansa, kayo po patuloy mo Amen. nagbibigay ng kaaliwan sa kanila, Lord God. Amen. Sa panahon na sila nalulungkot, patuloy mo silang iingatan, O Panginoon. Amen. Salamat po, Diyos, dahil po, Panginoon, mula pa noon hanggang ngayon, Lord God, patuloy mo tinutupad ang iyong mga pangako sa iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Salamat, Lord God. Lord. Patuloy kami, Panginoon, na sa iyo lamang nagtitiwala, Lord God. Patuloy na umaasa, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ay kayang-kaya mo pang ibigay at hindi pa sa amin na nasabi. Amen. Yes, Lord. Patuloy mo pagpalain ang gawa ng aming mga kamay. Patuloy po namin ibinibigay sa iyo ng buong katapatan, Lord God. Pupuin niyo po ang puso ng bawat isa na ibigay, Panginoon, ng buong katapatan.
picture. That is Ang good. sexy all the time. All night. God is good. Okay, that is good. Okay, baka yung pagpapalinig ko doon. Announcement lang sa Friday po, March 14, nasa Anabo po tayo. Bible study schedule natin doon sa Anabo. Birthday ni Mami Pin sa 12. No, ipapipray nga siya ngayon. Okay, 7 p.m. po sa Arusal Residence. Lahat ng mga kabataan, March 3, Games Fellowship natin. At topic nito ay faith or fear. Wow, Overcoming doubts and trusting God. Ayan. Parang gagawin. Nagagandahan mo ako sa iyo. Ayun ako lang. Okay, yan. So, tinatawag ako ngayon si birthday ngayon. Si Marco Aurelia. Ayan. At siyempre si Mami Phil. Ayan. Ayan. Si Mami Pin din. Okay. Wala na po yan. Si Mami Pin ay March 12. Si Marco ay Ayun. ngayon. Ngayon is the birthday mo, Kuya. Happy birthday. Thank you, Lord. Sige po, tumayin tayong lahat. Para po sa mga mahal sa buhay na nanonood din, na may mga birthdays, happy birthday po. Yung mga may mga anniversaries, happy anniversaries, at kung may mga family occasions, enjoy po. Amen? Pwede ba natin i-extend ang kamay natin at mag-declare tayo ng blessing kay Kuya Marco, kay Mami Pin. Yes, Lord, patuloy namin dinedeclare, Lord, ang mga pagpapala. Panalangin namin talagang sa kanilang celebration ng mga birthdays, happiest celebrations. Kayo po ang magpasaya sa kanilang puso at hayaan yung maranasan nila ang iyong pagmamahal. Panalangin din namin, Lord, pag-iingat, pagpapala, mga himala. Yes, Lord, your presence, provision, protection, healings, miracles